Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sigurado. Asin sa Kakampi. Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tuga marinaga po sa Sendo, aldaw na Huwebes na ngunyan, pitsa 27 ang bulan na Hunyo taon 2024. Yaw naman kami para ihatong Sendo ang amin ng mga bareta na sinupong maantabayanan sa ramay sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kita po live na antabayanan sa 99.9 WEBFM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, siriban po sa 91.9 BBS FM, halipan po digdi sa Syudad Canaga. Sa pangarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, kay barang ko si Ken Palma Salado Teknikal, ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, enot sa lado nasyonal. Ipinahayag ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na nagpupuna ang sa indang preparasyon para sa seguridad sa 2025 midterm elections. Kabalig din ang pagkatory seguridad sa pagupon kang paplansar ng kandidatura sa bulan kan Oktubre. Luay-luay naman na binibilog asin isina sa pinal ang mga plano manong udigdi. Maging ang paglansar o ang rumpag sa mga private armed group na posible magamit sa panahon kang kampanya, pagwarak ng mga badil na mayong magkakaligong lisensya asin ang pagpugol sa paghiro ka mga sindikato kang illegal na droga tututukan kang pulisya. Aktualmente sinugo naman ni Marbil na mga ground commander tanganing pakusugon ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin bantayan ang mga lugar na may konsiderar bilang mga hotspot areas. Madagdag man ang PNP ng mga pulis sa mga lugar na madideterminan bilang election areas of concern. Papakusugon ng checkpoints asin mga police operations. Maray subot na amay pa nakabantay na ang kapulisan sa sitwasyon sa kanya-kanyang mga lugar. Inalok ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang administrasyon asin mga dating pagriba sa oposisyon na magbilog ng alyansa tangali maiwasan na makalusot sa Senado ang Pamilya Duterte. Ini matapos na ibuyagyag ni Trillanes sa sarong media forum na pwedeng mangribok ang mga Duterte sa administrasyong Marcos. Ang pagdideklara nin pagdalagan kan Pamilya Duterte sa Senado yan tanganing purmaran anaman wa ang Pilipino kan sa indang diskarte. Nagtutubod pa ang sarong political analyst na si Professor Tayaw. Gagamiton kan Pamilya Duterte ang pagkakataon para makaribok lalo na ipinuposisyon sinda bilang oposisyon kan Marcos administration. Pero ando ni Tayaw, dapat seryoson kan publiko. Asin mga pribadong o mga partido politikal ang posibleng pagdalagan kan Pamilya Duterte sa maabot na 2025 midterm elections. Mientras tanto, diretso ka mga Duterte na magdalagan sa numara posisyon sa eleksyon sa masunod na taon. Iniba ang reaksyon ni Senate President Gis Escudero matapos ipahayag ni Vice President Sara Duterte na madalagan bilang senador sa 2025 midterm elections. Ang sayang aba na si dating Presidente Rodrigo Duterte asin mga tugang na si Davao City Representative Paulo Duterte, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Sigun kay Escudero, diretso rin na magdalagan sa numara posisyon sa mabot na eleksyon asin diretso man kan mga namanwang Pilipino na magpili asin pilion ang gusto nindang manirbihan sa numara pwesto sa gobyerno. Sigun saya, daw na nga ang mga pangyaring ini sinyalis kan pagsikat na kang politika asin pamumulitika para sa 2025 elections. Kadakol pang pwede mangyari aron kan mga nahiling sa mga nakalis na eleksyon. Matandaan sa mga nag-aging eleksyon, igwa mga politiko na nag-anunsyar
na daay madalagan alagad nagkibradang isip sa huri asin nagkandidato manggararay asin igwaman nagsunad kan silang certificate of candidacy alagad nagatras o rinibayan ning ibang kandidato. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Inapurbara ka National Economic Development Authority o NEDA Board na pinapabayuhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Digital Infrastructure Project na mapakusog sa broadband connection sa Pilipinas, partikularmente sa mga remote areas. Sigun sa Presidente, ang Philippine Digital Infrastructure Project bataw ning Wi-Fi connectivity para sa edukasyon, trabaho, asin pagkapasenso kang ekonomiya. Sinabi man kaneda na ang proyekto mahatod ning high-speed internet connection baging sa disadvantaged areas asin pagkapamaskog sa investment kang pribadong sektor. Papakusukon man kani ang cybersecurity asin protection kang critical information infrastructure. Nasa 16.1 billion pesos ang itatagabang pundo para sa nasambitang proyekto na huguton sa official development assistance hali sa World Bank. Alas 5:12 ang oras kunyan sa Pilipinas. Dahil sumut matindir si dating Presidente Rodrigo Duterte sa investigasyon kang House Committee on Human Rights may koneksyon sa War on Drugs campaign. Kanakalis na administrasyon, sigun sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque, kuhuruto ni Duterte ang sayang constitutional rights against self-incrimination. Tinawandon man ni Roque na preparado man si Duterte na maghampang sa anumang korte sa Pilipinas. Yan taganing simbago ng mga aligasyon kang extrajudicial killing sa implementasyon kang War on Drugs campaign. Sabi pa ni Roque, pinapusog na kang Korte Suprema ang opsyon na daing magsimbag sa mga hapot na pwedeng ma-incriminate sa hinahapot. Apor kay Duterte, iimbitaran man kang komite sinda Senador Ronald Bato de la Rosa at asin man dating Senador Laila de Lima. Mientras tanto, sa iba panitalas ka mga bareta niya tungulyan, dapat sa naman makabalik sa Senado si dating Senadora Laila de Lima. Ini ang sabi ni Senate President Francis G. Escudero sa sayang pahayag. Matapos si Masura sa kang korte ang ikatulo asin huring drug case na isinaangat laban sa dating senador. Sigun kay Escudero, dawa na nga ni niya aram ang plano sa politika kang dating senador. Sa 2025 midterm elections, gusto niyang manggana siya kung in kaso maisipan na liwat na magdaragan sa senatorial race. Kasabay gani ang pag-umaw ka senador sa ipinahiling na isog asin determinasyon ni Dilima sa pagkampang sa tuluniyang kaso. Pinabilib man kani ang Senate President huliban sa pagtubod sa rule of law sa ibong kan pig-agihan kaini. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:14 ang oras siya tunyan ang tabayaran po at yan ang mga bareta maghali sa mga pagkiliba sa luwas. Mientras tanto, kinalampag ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang Toll Regulatory Board na rikasana ang pagkapalawas ng formal na resolusyon manungod sa pag-implementar kan 30 dias na toll holiday sa nagkapirang parte kang Cavitex. Karitalikod na June 21, pinanunsyar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inisyatibo kang Philippine Reclamation Authority na operator kang Cavitex na temporaryong suspiniron ang singil sa toll sa nagkapirang parte kang expressway. Yan taga ni matabangan ng mga motorista na apektado kang paglangkaw kang produktong petrolyo. Nagapinarman si Revilla sa TRB na rikasan ang pagkapanawas ng resolusyon para sa tulos na implementasyon kan toll holiday sa Cavitex. Sabi ka senador, dahil dapat maabala lalo na mismo ang presidente na nagsugo kan suspensyon sa toll correction. Tinawandong pa ni Revilla na nakulang bagay ni para mabawasan ang gastuson ka mga motorista. Kaya dahil na dapat hindi pigpa para pahaloy pa. Kumbinsido si dating Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Irisi na mahampang sa dagmang na problema ang Commission on Election sa gigibo ng 2025 midterm elections. Sa sarong press conference, sinabi ni Irisi,
nakadakol red flag ang sistema kan Miro System Company. Ang Korean company na gagamiton para sa automated voting system sa 2025 local asin man national elections. Kabali sumutig di ang recast feature kan bagong vote counting machine kung saan pwedeng magdagdag ng boto ang botante na mahiling sa digital receipt oras kulang ang shade gani sa balota. Sigun saya pwede man malangkag ang mga botante asin day magboto mentras na mga nakapila pwedeng masaraduhan ng mga presinto oras maghaloy ang abala sa nasambit ng sistema. Marso 11 kan magkasundo ang Comelec asin ang Miro sa 18 billion pesos para sa 2025 Automated Election System Service Contract. Mentras tanto sinabi man kan dating kongresista, preparado man siyang magsorry sa Comelec oras na magsabay siya sa sayang prediksyon laban sa South Korean-based technology provider. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugan, 17 makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaga. Aramon ta mga bareta halis sa lawas, sarong lalaki, gadan kang inima kuryente sa Banawaan kan Libmanan, Camarines Sur. Report na yan, haliki Mike Gravito. Mike. Kagadanan ang sinaupo kan sarong 54 anyos na padre de pamilya na tagaduman sa Banawaan kan Sipokot, Camarines Sur, makalis na ini ang makuryente sa Banawaan kan Libmanan. Sa report kan mga otoridad pigbison biktima na si Salvador Lianto, residente kan Baragitara, Banawaan din Sipokot. Sigona sa report sa PNP kan misis kan biktima na pigbisong si Maribik nagapasiring sinda duman sa barangay Awayan pasado alas 7 nin aga kasudma yan tanganing magbakal ning mais kan aksidente sa buot na makaputan kan sa iyang mister ang kable kan kuryente na nakalaylay sa gilid kan dalan dinhuli sa kusog kan bultahe kan kuryente na nagdalihig sa lawas kan biktima. Ini ang tulos na natumba asin duman pa nadatugan kani ang linya kan kuryente na naging dalan kan sa iyang tulos na kagadanan. Tulos man na naghagad nin tabang sa mga otoridad ang mga residenteng nakahiling sa pangyayari kung kaya nagdalagan ang mga tauhan kang MDRRMO maging ang Philippine National Police taganing investigaran ang insidente asin kung sa lugar ang lawas kang nasabing biktima. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Dating Kapitan Rigmanos kang Concepcion Pequeña pinapasimbag na kan opisina kang Ombudsman. Michael Garcia sa report. Nagpanuasan ng orde ng opisina kang Ombudsman na nagagad ding reply. Sa loob ding supulong aldaw si dating punong barangay Jewelyn Rigmanos kang Concepcion Pequeña asin duwa pang individual. Yan huli sa tigsangat na kaso kang presenteng Kapitan Francis Mendoza kung sa'yo na-discover na nagkukonsumo ng kuryente si mga stall sa tubangan kang barangay hall pati na si dating iniistara ni Rigmanos. Sa enote entrevista kay Mendoza, kang bako pa siyang kapitan, nagabot pa da sa 50 hanggang 70 mil pesos ang bulan na nabayadan sa kasurekodos. Alagad pun kang siya ang kapitan, nag-transition na, pag-abot kang primerong bill, nasa 30 hasta 40 mil pesos na lang sana. Igwa man ning mga persona na nagsuunat ning affidavit. Asin nakalikom ning magkakapirang ebidensya nagpapatunay na si mga stores kang barangay hall asin dating residensya na Rigmanos nakikikabit ning kuryente sa barangay hall. Tunay dang may eksperyensya mananggad. Ulit si dating kapitan, dating empleyado ng Kasurekodos. Sa payag man ni Mendoza, oras na mapatunayan ang naging kalukuan ni Wiwin Rigmanos sa Rosalangkaw na padusa iyo ang perpetual disqualification. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:20 ng pag-aaga sa iba pa mga bareta dyan tungkol dyan sa lado nasyonal. Nagbutwa kasugba ang issue kang stolen identity sa lado ni suspended Bamban Mayor Alice Go matapos ibulgar ni Senadora Risa Ontiveros. Nasarupang Alice Go adigwang record sa National Bureau of Investigation alagad magkaiba ang litrato sa pagkabalagos kang pagdagog sa sinakyan ng Pugo Hub sa Bamban Tarlac. Pig-question ng Tuberos ang tunay na pagkakabistuhan ni Go matapos ipresentar ang nakaparaman sa NBI document na litrato kan duwang Alice Leal Go na magkaparehas ang birthday na Hulyo 12 taon 1986 asim parehong Tarlac ang lugar kan Pigmundagan. Hinapot man yung Tuberos kung isay ang babae nasa litrato asin nasa ina ini ngunyan.
Erot kani pigpanawas ni Senador Sherwin Gatchalian ang record halis sa Board of Investment na aplikasyon kang pamilya Goo para sa Special Investors Resident Visa kung saan nakabugtak duman na sarong Goo Huaping ang naglog sa Pilipinas kang Enero 12 taon 2003 durante kan 13 anyos pa sa nini. Hinagad man yung tubero sa NBI ang biometrics ni Goo Huaping asin Mayor Alice Goo para ikumpara ang silang fingerprints. Pag-question man yung tuberos kung tano kay puan pang habunon sa buot ni Goo Huaping ang pagkatao ni Miss Alice Leal Goo kung igwa na siyang validly issued investors visa. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal, posibleng makontempt ang mga dating opisyal kang Procurement Service Department of Budget Management o PSDBM kung paragos subot na dahil mabutwa sa pagdangog kang Kamara de Representantes may koleksyon sa questionabling 47.6 billion pesos na kontrata kang gobyerno sa Parmali. Nagparwas ng show cause order ang subcommittee kang House Appropriations Committee na nagkukulisyon ng pagdangog laban kinating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, abogadong si Warren Rex Leong, dating overall deputy ombudsman at sinibapang opisyal kan PSDBM. Pinawan doon ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Saro sa mga young guns, duman sa Kamara na importante na makatindir sa pagdangog ang mga dating opisyal kang PSDBM takaning matawan linaw ang mga isyu may koneksyon sa manabariyang kontrata. Sa ikatulong pagdangog, liwat na dinagbutwa silaw sa sinambitang hearing si Riban Silyong na yung in charge sa pagbalyokan fundo kan Department of Health sa PSDBM. Huli kini, hinagad ni Adjong na magpanawas ng show cause order laban kinawa si Dibapan dating opisyal na din nagbutwa sa pagdangog. Nagsigundaban si Congressman Benny Abante Camarilla asin inapulbaran kan leader kan subcommittee na si Congresswoman Janet Garin sa roman dating sekretary kan Department of Health ang sinambit ng motion. Alas 5:23 ang oras kunyan sa Pilipinas. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado nasyonal pamagilalay, siniguro kan local air carriers ang maging pagbaba kan pamasay sa aeroplano sa sunod na bulan kang Hulyo. Kasunod ni kan anunsyo kan Civil Aeronautic Boards na nagbaba ning fuel subcharge sa level 5 pag-alis sa level 6 sigun sa Air Asia Philippines patinaban Cebu Pacific. Resultado ini magkakaigwaning bawas ning 1.50 euro pesos sagud sa 542 pesos na pamasahe sa aeroplano sa domestic flights. Mientras tanto masakat man sa 498 pesos sa sagud 3,703 pesos ang pamasahe sa international flights depende sa destinasyon o rota kani. Apora pasubot ni sa promo na sa indang ipinapautob sa mga pasayerong nagbubuk online sa indang application. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa lado nasyonal, nadeterminarara kan Department of Trade and Industry ang nagkapit ng mga rason sa pagbagsakan sa negosyo ang pagiging unhealthy competition asing kakulangan ng mga kaaraman asin sa network. Napagaraman ki Gio Israel Abiona, DTI Industry Specialist na nasa 40 nagbalik-kabali ang mga may sariling sari-sari store kasabay kan seri ng mga lectures na pinanginutan kan Department of Labor and Employment takaning matawagan ang mga ini na mag-level up sa mga negosyo asin paiwaso na sa mga market. Sabi kan official kan DTI, ang mentalidad ka mga Pinoy habong malamangan ang saro sa rason kung tano na dipisilan ang sarong negosyo na nahulog sa naman sa pagsarado. Nagkatara pa sa mga rasong kang problema ka mga negosyong mga negosyante Pilipino, iyo ang kakulangan ng kapital, mayong extensive marketing networks, kakulangan ng technical knowledge, asing kakayahan na magpadalaga ng negosyo, asing kakulangan ng kapasidad na makapag-koordinar sa mga drakulang negosyante. Maing ang mga programa kang gobyerno na makatabang sa inda, dayaram ang nagkapara mga negosyante. Huli ka ni, paragos na matao
di mga serbisyo, training pati edukasyon ang mga ahensya kang gobyerno kaaro kan DTI, DOLE Department of Science and Technology, pati naman Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:26. Sa iba pa mga balita, mawot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayo ng Pilipino ang gutom. Kaya hagad gani ang whole of nation approach para masimbagan ang nasampitang problema. Ginibok ang Presidente ang sayang pahayag sa ginibong Walang Gutom Awards para sa mga lokal na gobyerno na may mga lakdang para masimbagan ang problema sa gutom sa sayang mga komunidad. Sigun saya, dapat magsarong puwersa ang gobyerno, private sector, non-profit organization, asin baging ang international community para masimbagan ang problema sa kagutuban. Ang Walang Gutom Award, pinanginutan kan Department of Social Welfare and Development, DSWD, asin Galing Pok Foundation kung sa 17 lokal na gobyerno ang tinawan honra bilang best performing local government units sa paglaban sa kagutuman, pati naman malnutrisyon. Tinawandong ka Presidente na nadakulang bagay ang mga lakdang kang LGUs sa national government na katuyan na tuldukan ang gutom sa nasyon urog na sa vulnerable sector. Siniguro mga Presidente, igibong kang gobyerno ang gabos na paagi para labanan ang gutom sa nasyon. Matandaan, pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kadakalis na taon ang Executive Order No. 44 o ang Walang Gutom 2027, the Food Stamp Program bilang saro sa flagship programs kang Marcos Jr. Administration. Oras siya kung niya matugang 28 minutos makalampas ang alas 5 rin pag-aaga. Nagbilo na ng special team ang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group na matutok sa mga police officers na nagmo-moonlighting bilang bodyguards ka mga individual. Ay kadakol ka ni. Sigun ki PNP IMIG Director Brigadier General Warren De Leon, bago resulting intelligence driving operations ang silang special team sa mga casinos, restaurant at sa mga pampublikong lugar na madara o naparating dinudubanan ka mga VIP na may pag-iribang pulis na nagsisilbing bodyguards. Tinawandol ni De Leon na kaipuan ang matapos ang mga iligal na gibo ka mga pulis sulit mas kaipuan ang mga ini sa tinampo. Asin bako sa nagkapera ng individual. Napaganaman sa silang pinakusog na kampanya, mayo silang nahiling na namomonitor ng mga pulis sa mga hotel na nagsisilbing security escorts ka mga mayaman o mga VIP. Batandaan duwang biyembro kang Special Action Force ang tinanggal matapos ma-discovering nagmumoonlighting sa duwang Chinese duman sa Muntinlupa City. Mientras tanto, pinapaimbising naman ni DILG Secretary Binur Abalos ang presensya ka mga tawan kan special weapons and tactics sa sarong pribadong event sa Pasig City. Sa ipinaluwas na statement ni Abalos, sinabi kani, iguan nakaabot sa sayang informasyon marungon sa presensya kang SWAT team gikan sa Batangas sa sarong soft launching kan sarong network company na gilibo sa nasambit ng syudad. Siung kay Abalos, basado sa mga litrato, naka-uniforme pa ang mga SWAT asin bit-bit panindahan sa mga baril. Makumalinaw sa pahayag ni Abalos kung anong klaseng event ini, asin kung tano kinakaipuan ang presensya kang SWAT sa sinambit ng lugar. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Mapanagos kita ka mga bareta at yan, ma-break lang kami. Mga bareta ang sinubunaan tubayanan sa 99.9 DWEB FM Kamsur sa Rinconada area, Marinaga sa mga taga Rinconada. Good morning man sa mga nakaantabay sa 99.3 dyan sa KM Kakampi Partido. Asin sa mga nakatutok sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Good morning man sa mga nakaantabay sa mo, lalo na sa mga regular live viewers niya to sa FB Live kang Kakampi Network News. Mabalik kami at yan, Kakampi
Network News. Network News. Jumbalas, labas, kakapi mo. Kakapi Network News. Network News. Oras ko yan, aras 5:41 po ng pagka-morning. Jumbalas, labas, kakapi mo. Balik na sa mga balita ko niya sa Senado Nasyonal. Posible subot magpunpa sa huring quarter kan taon ang La Nina phenomenon. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, may 50% posibilidad na magkaigwan ng La Nina phenomenon badang bulan ka Setyembre sa Nobyembre, huliman sa kawaran ng kasiguruhan sa kondisyong kangkaragatan. Dagdabakan na pag-asa ang maluyang La Nina, malamang na magdanay sa huring quarter kan taon sagod sa inot na quarter kan sunod na taon na 2025. Matabang ang Maritime Police Regional Office 1 sa susog o pagsurod kang coastal waters kang Ilocos Sur. Ini kasunod kang pagkakakumpiskar kan pinakiting high-grade na shabu na nasiripan naglalataw-lataw sa baybayon kan sinabitang probinsya. Sigun kay PNP Maritime Police Director, Police Brigadier General Jonathan Cabal, pinuuna na kan sa ilang Maritime Law Enforcement Team sa Ilocos Sur ang paghahanap sa mga coastal barangays. Kasunod gani, aminado si General Cabal na nakulang pagpurbar para sa Maritime Police ang pag-backtrack kang siring na mga kontrabando o rugnata maiwas ang kadagatan na silang binabantayan. Batanda na diskubre na iparinahadoy ang nasa 42 pakete ng dikalidad na shabu na nagpapataw-pato sa baybayong kang San Juan asing Kawayan duman sa Ilocos Sur. Bilang parte ng preparasyon kanasyon sa La Nina, nangangapunan na nakatarang kongresista na siguruhon na mayong aberya sa supply kang kuryente. Sigun kay Congressman Jefferson na kohong Cansabales, importante na maagap ang paghahanda sa panagadang nataguran asin tulos-tulos na aksyon tagalin day makapektar sa pangarado na gibo ka mga Pilipino, partikularmente ang supply kan kuryente. Siniman ang pananaw ni Congresswoman Zia Alonto Adjong na tinatawan na doon ang importansya kan malauman ng kuryente sa siring ng mga panahon. Mientras tanto, nagpahayag man ng kahandaran si Congressman Ramon Rodrigo Rhodes Gutierrez sa presenting kondisyong kang power infrastructure. Pangapunan naman ni Congressman Francisco Paulo Ortega ang sa larong pagmaigot sa pagultanan kang gobyerno asiman kang pribadong sektor. Pareho na nga po ng mga kongresista sa Department of Energy asin mga ahensyas kang gobyerno na magkonsider ng mga pagbubusisi asin preparasyon takali masiguro nagabos na kinakaipon na lakdang yaon sa tamang lugar. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, nagpadala ng Pilipinas ninot verbally o diplomatic protest sa China huliman sa pinakahuring insidente sa Yongin Shoal sa pakultaran kamilitar ng Pilipinas sa China Coast Guard kanang talikod na Hulyo 17. Ang pagkapadrakan na sinambit ng diplomatic protest kinumpirman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa sarong International Media Conference kung saan pinag-uralayan ang issue sa West Philippine Sea. Sigun kay Manalo, nakaulay niya na si Chinese Ambassador Wang Xilian manungkol sa insidente aragad nagsayubay ni magtaw ng detalye sa mga napag-uralayan. Edot naman na sinabi ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro na pinag-iisipan ng Pilipinas na ipapun si Chinese Ambassador Wang Xilian katakod kang insidente kung saan naputol ang muro kang sarong marino kang Philippine Navy. Ay pananalo ipinahayag ni Manalo sa pagdagong kang Senado na nakatalaan sila makipag-meeting sa silang counterpart sa Hulyo para diskutiron ang insidente sa Yongin Shoal. Sabi pa ni Manalo, balga sa napagkasunuan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Chinese President Xi Jinping na nasambit ang insidente. Dapat man subot
i-administrar ning tultol ang anuman na maritime difference kan duwang nasyon. Nanindugan pa si Manalo na dapat ipagi sa pag-uulay ang nangyaring tensyon sa West Philippine Sea. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:45 ang oras yatong unyan. At yan, babalikan tayo pa mga baret na halis sa luwas. Mientras tanto, nakatindir si Senador Lito Lapid kasugma sa pagdangog kang Senate Committee on Women and Children manungod sa na-discovering Philippine Offshore Gaming Operator hub sa Sayam, Banuan, duman sa Porac, Pampanga. Inako ni Lapid na ang sayang pagkatindir para linigon ang sayang pangaran. Pigueras man kani. Nasa rong vlogger ang power utrong inako sa siya na may sarili kandaga na pigtugdukan kang Pugo Hub duman sa Porac, Pampanga. Nagpayag pa rin kahandaan na butas sa pwesto kung mapatunayan na may pagkaaram siya sa Pugo Hub kan Lucky South 99. Direktaman hilapot ni Porac Mayor Jaime Capil kung isay ang masalili kandaga ang simpag niya bako si Lapid kundi magtugang na nagangaran Cruz. Erot naman hilagad ni Lapid na maibali sa pag-iimbisigar kan komite ang Pugo Hub sa Porac. Hulita gusto kaning mamantilir ang magayon na imahin kan sayang banwaan na pigmundagan. Oras ko niya matugang alas 5:47 na po ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong unyan, pigtuyaw ka sa dating senador ang subot na bagarbong selebrasyon kan ika-70 anyos na kumpleanyo ni Caloocan City Congressman Oscar Malapitan sa sarong mamahalo na hotel sa Parañaque City. Sa sarong entrevista, sinabi ni dating senador Antonio Trillanes na sumirikat sa 3 milyones pesos ang ginastos subot sa sinambit ng selebrasyon. Sigun kay Trillanes, bako magayon na ehemplo ang ipinahiling ni Malapitan na mientras nagsisilibrar ni magarbong kumpleanyo, nadakol man mga taga-Caloocan ang nagtitirios. Bako man subot isyo kung personal na kwarta ni Malapitan ang ginamit o ginastos sa sinambit ng birthday party. Masiram subot kuta sa pagmati kung nagkonusyon na sa naning selebrasyon sa kumpleanyo ang kongresista sa kaibaran ang sa mga konstituentes. Pagkusyong paman ni Trillanes kung saan gikan ang ginastos sa magarbong party na nangyari kanagtarakod na Hulyo 14 sa kinakakulong 1,000 bisita na nag-atindir kaibaran ang mga barangay as in city officials, mga negosyante, celebrities, pati naman top government officials. Matandaan si Malapitan, inakusaran sa salang paggamit kan sayang PDAF na may kantidad 8 milyones pesos. Asin kan 2015, nagsangat ang Office of the Ombudsman ng kasong graft and corruption kang gamiton kan sayang gamiton ang sayang PDAF para sa programa kang Caloocan Assistance Council Incorporated. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:48 ang oras. Balikan tamang report natin sa Nawas. Number 1 Municipal Most Wanted Person sa Manuangkan, Lupi, Camarines Sur. Arestado na kan mga autoridad. Report na yan. Haliki Junel Cuba. Junel! Dahil na nakasalbar at sa kamutin mga autoridad ang number 1 Municipal Most Wanted Person dyan sa Manuangkan, Lupi, Camarines Sur, matapos na siya masukol na kan mga membros ng PNP kan Panuaan kan Lupi, Camarines Sur, huli man kan ipanaabot na impormasyon kan sarong netizen kan sa Banuan kan Lupi, Camarines Sur, huli kan impormasyon na naguno kan mga autoridad nagkaigwan ni meeting asin banda in pagiro ang grupo kan tracker team kan Lupi Municipal Police Station asin bandang alas 11 ni pagkaagad kan sudma tinumanan kan mga ni anda sunat sa barangay kanda Pulawan Junior Lupi, Camarines Sur dara an mandamiento de arresto tanganing tapon an akusado na pinagabistong si Alexander 63 anyos Palo residentes kan sa isa barangay kan Bill Cruz Lupi, Camarines Sur sa bisa kan mandamiento de arresto na bigpalwas kan korte ang suspect dinakupa uli kan tulong kasong kinakatubang kaning incestuous rape o kan lulugos kan sa tiring tao kaning minor de edad. Anasambit ng suspect
bigbasan kan sa mga diretso kan mga autoridad asin sinasabi na pwedeng tabangan niya na makapagkuakan sa iyang abogado sa paagiman kan na pawa kung mayo ni na makukuang sa tiring abogado anasambit ng suspetsado. Nakakulong niya na ang suspect sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Lupic Camarines-Sur. Mayo nin piyansa na pigre-rekomendar ang korte para sa tulong kasong rape na pinakatugang tani. Anda nasabing suspetsado, iyo anda pinagmimirara na number 1 municipal most wanted person sa Banwaan kan Lupic Camarines-Sur. Para sa Kakampi Network News, Junel Tubang, Kakampi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa na truck buminangga sa iconic Center Island dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Report na yan haliki Mike Gravito. Merong nagkabirigla asin nagkataranta ang mga residentes dyan sa sentro poblasyon kan Banwaan ni San Fernando, Camarines Sur matapos sa sarong truck na bumudan sa pedestrian refuge o Center Island ang mag-aalas 6 aga kasudma dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur basado sa report kan San Fernando Municipal Police Station. Sigon sa salaysay kang driver na si Recto Peñaflor, truck driver. Tiga ako subot kani na napaturog siya mantang nagmamaneho kan sa iyang truck nin huli kani nawaran ng kontrol sa iyang lulungadan ang truck driver na naging rason para ini ang magsalpok sa pedestrian refuge o sa Center Island dyan sa Banwaan kan San Fernando na pinagdesenyo ko tana tanganing maging salbado ang mga nagbabalyo sa nasambit ng tinampo. Maswerte man na ang driver ang dainakulgan matapos na siya ang bumudan sa Center Island asin dahil siya nakabangga sa mga nakasalbatan kaning mga darakula asin mga sardit na bikolo na nagbabagtas sa nasambit na tinampo. Ninuli kani ang mga autoridad ang tulos na nagapasiring sa lugar matapos na marsibi ang report asin nagkondusir nin magkakanigong investigasyon dapit sa nagyaring aksidente. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News. Network News. Pagpundukan Oversight Committee hearing iyon naka 100% dating Vice Presidente Leni Robredo para dagos ng kumandidato sa pagkalkalde kanaka. Balita haliki Michael Garcia. 100% ng mga kandidato para alkalde kang Naga si dating Vice President Leni Robredo sa pilihan sa 2025. Iyan si deklarasyon kan dating VP, hinapot ka mga members kan media, pirang percent na po ang pagdesisyon mo para magmayor. Ang sabi niya, 100% na pagbundok ang oversight functions kasanggunan panglungsod ang naging itsa. Kung tano desidido na ini, yan hulita. Deda pinaurog ka mga opisyalis lokal kang Naga, so prinsipyo kang Naga bilang may silag na paggugobernar. Tinawandoon niya na, day na mabagrupang sa iyang isip hulita, nakatutok na siya sa lokal. Mamundo lang siya. Ininutan siya mag-anunsar ka mga leaders ng Partido Liberal, partikular ni Albay Congressman Edsel Lagman na iyong party president. Dangan, nakaparam naman siya sa iyang NGO na Angat Buhay kan mag-board meeting kan Lunes. Igwaman urulay sa itaas na i-offer da sa iya ang cabinet position na Deputy Secretary karabay ni BP Sara Duterte alagad. Kung i-offer sa iya, di niya na da ini aakuon na siya nakapagdisyo na mag-focus sa lokal. Tasog ba, nagkaigwan ng pagtripon, kibanan si mga dating punong barangay, si siyang kalyadong 8% kapitan, asin dumana, pinaaram, sinaro-saro, kan sa iya mga plano sa masunod na taon. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kaya matugang 6 minutos antes magabot ang oras na alas 6 din pagkaga. Balikan tayo pa mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional. Preparado ang National Grid Corporation of the Philippines sa paglaog kang parauning La Nina. Sigun ki NGCP spokesperson Atty. Cynthia Alabanza, may nakanatag na sindang mga plano asin nakapag-consider naman ng blackout drills. Kabali sa mga nakdang, iwamarkas na pagkaparwas din daning informasyon asing igibon aksyon in kaso may pasibilidad sinda na maapikturan ka makusog na pagbagunas nin uran. Sabi pa nila Bansa, big alertunan ninda sa ilang mga line personnel asing pinapwesto sa
sa mga equipment. Dagdagpakan tagapagtram kang NGCP dahil na bago ang siring na paghahanda ulit taonan na ining ginigibo. Nagtaram na si Speaker Martin Romualdez na dahil siya madalagan bilang senador sa masunod na eleksyon. Sa sarong entrevista, sinabi kani dahil siya madalagan bilang senador sa 2025 midterm election. Alagad sinabi ni Speaker Romualdez, makandidato siya bilang kongresista kan sa distrito sa Leyte. Kangaputon man si Speaker Romualdez dapit sa plano kani sa 2028 election. Sinabi niya na haloy pang mara ini na pag-unulayan. Tinawandong kang Speaker, kadakol pang dapat trabahohon para mapakaray ang buhay ka mga Pilipino. Sa kunyan, nakatutok ang kamera sa pagpasar ka mga importanteng proposed ng leyes para sa ikakaasinso kang Pilipinas asin matawali magayon na buhay ang mga namanuang Pilipino. Sa ibang dalado, ipinahayag bangkay ni Vice President Sara Duterte na madalagan sa pagkasenador si dating Presidente Rodrigo Duterte, ang duwa kaning tugag na sinda Mayor Basti asin man si Congressman Pulong Duterte. Ipinahayag sa opisyal kan Department of Information and Communications Technology na ang cyber attacks laban sa online sites kan Philippine Coast Guard ginibok kang Advanced Persistent Threat o APT kan mga incheck. Ang APT sarong klase ng sophisticated cyber attack na may katuyan habunon ang sensitive data o magdara ng danyo sa target na network sa laog ning haraban na halawig na panahon. Ini ang pigbulgar ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. sa sarong ambush interview naman sa Palasyo Malacanang. Alagad, marikas pa na piglinaw ni na dahin ginibok ang Chinese government kundi grupo ka mga incheck. Ordinaryo na subot ng APT groups igwang manibang kamautan pagabot sa pag-atake sa ibang nasyon. Ang katuyang kani nakalinya sa strategic needs kang gobyerno na nag-sponsor sa mga ini. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, gadan ang duwang binatilyo matapos mayong herak na pagparabalilon mientras nakakawat sa sarong computer shop sa Island Garden City, Obsabal sa Davao del Norte, na nahiling pa sa CCTV ang insidente. Taimako kan sarong ama ang pagkagadan kan sa yung nguhod na aki. Napigparabadil kan dahil para mabisto mga sospek sa Samal, Davao del Norte. Nabisto mga biktimang sinda Philjack Murato, 15 anyos, patiraman si Daniel Udtuhan, 16 anyos. Nagrumas sa initial investigasyon ng nangyari insidente sa loob ng computer shop sa Island Garden City sa Samal. Sa kuha sa CCTV sa loob ng computer shop, nahiling na nakakawat ang mga biktima kay baran iba pa mga jóvenes. Kambigdang maglaog ang mga sospek asin pigparabadil ang mga makahirak na minor de edad. Nagdurulagan ang mga nasa loob ng computer shop mientras paragos na ginigibo ang pamabalil ka mga sospek. Pigpurmarampaman dumunag ni Murato, alagad pigparabalil pa ini kansaro sa mga sospek. Sinabi ni Police Major Attorney Cheryl Bautista, hepekan Igacos PMP, hinihiling ni Dam personal na anggut ang motibo kang pagaganan. Imbulto subot ang mga biktima sa harabunan ng kanding asin iba pang bagay kansay na mga pagtrain sarong. Binibiripingarman nila ang silambit na mga informasyon. Alagad, sigun ki Filmor Murato, ama ni Philjack, imposible may buweltoan sa aki sa harapunan huli sa computer sa naman ini nagpipirmi asin sarong mabuot na aki. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga ultimong bareta sa lado nasyonal, dahil na nakatindir kasugma si suspended Mayor Alice Guo kang Banban Tarlac sa nagpaparagos na pagdagog kang Senate Committee on Women in Children manungod sa nabulgar na illegal Philippine offshore gaming operator hub sa Banban Tarlac. Sa surat na ipinira ni Guo sa committee, sinabi niya, siya nagkahilang huli sa nagdala ng matinding stress ang mga aligasyon laban sa iya. Isinasabit si Guo sa operasyong kasinakyan ng Pogo Hub asin inaakusaran siyang bakong Filipino pero pa sa pigluludahan na impulto sa manabibang krimen. 2 beses nagatindir sa pagdagog sa Senado si Guo kung saan siya inakusaran na nagtatawring salang informasyon o testimonya kung dahi man nagsisikreto. Sa pagdagog kasugma, ipinaluwas ni Senadora Risa Ontiveros ang National Bureau of Investigation Clearance kansarong Alice Leal Guo na iba ang litrato kay Mayor Guo. Hinalat na sana ang resulta kang fingerprints matching kan duwang Alice Guo. Mientras tanto, sinabi man kang Philippine Statistical Authority na irregular ang late registration ni Guo kaya pigrekomendar kaning kanselaro na.
Nagparawas na ni gag order ang Manila Regional Trial Court na nagbabawal sa gabos na partido sa kasong pagadan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo na diskuto rin ang kaso sa publiko. Inipasado kay Department of Justice spokesperson Dominic Labano D. Fort si Digamo asin siyam na ibapa nagadan kan Marso 4 taon 2023. Itinutok ng mastermind digdi ang pinatalsik na Negros Oriental Congressman na si Arnolfo Tevez na nampang sa mga kasong murder. Bago nagadan si Digamo, nakalarga na sa Pilipinas si Tevez asin sinabing for medication o medical reasons. Unkat do dahil nagbalik sa nasyon asin presente na sa Timor-Leste kung saan siya nag-request ning asylum. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 6:01 na ng pag-aaga. Ang mga balita sa Kakampi Network News, mabalik at yan, ang tabayanan. Ang mga balita ang ihatod ka sa mga kakamping radyo, mga balita ang tinipon kan DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada, mga balita ang halid dyan sa KM Kakampi Partido, asin mga balita ang ipapaabot man kan BBS-FM Sandaga City. Huwebes na ngunyan, June 27, 2024. Babalik kita sa tiyan sa iba pa mga balita. Digdiyan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Na iyo ang Assistant Majority Floor Leader asin ang chairman kan o chairperson kan Committee on Health sa sangkunang panglalawigan kan probinsya ng Camarines Sur. Sigon sa board member nakaresbisyon din na impormasyon asin kaiba sa idudunar na ambulansya. Iyo ang nagkakaperan mga ekipayas medikal. Ninhuli kani maugmang ipigtulod kasudmakan bukala halidig di sa Ringkunada ang sarong resolusyon na minato nin authority kay Governor Luigi Villaferte sa pangarangkang probinsya para formal na akuon resibyon ang donasyon in sarong unit na land ambulance type 1 kaibaan mga ekipayas medikal gikan sa Department of Health Bicol Center for Health Development asin na magpirma sa inapod na deed of donations asin iba pang mga pertinent mga dokumento na may relasyon sa nasabi ng donasyon. We are lucky enough that the DOH is again donating the province of Camarines Sur 1 unit of land ambulance type 1 which includes various medical equipment, Mr. Chairman. So may I move the pass resolution authorizing the provincial governor or in behalf of the provincial government of Camarines Sur to accept the donation of 1 unit of land ambulance type 1 including various medical equipment from the Department of Health Bicol Center for Health Development, DOH Bicol CHD, and to sign the deed of donation and other pertinent documents relative thereto. Parte kang pagtulod ni board member Donna Anroy Oñat sinasabi ng resolusyon na inaprobaraan kan gabos sa miyembros kan sanggo ng panglalawigan kang probinsya ng Camarines Sur. DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ipinakiulay kasudman ni board member Warren Senyar kay Vice Governor Rosal Fortuno Jr. na padaranin invitasyon kan Secretariat ang OIC branch head kan PCSO sa probinsya ng Camarines Sur na si Jobet Ramos. Ang siring nakahagadan, ginibo ni board member Senyar sa parte na kan pagtungal sa inapod na other matters sa ginibong session regular kan sanggunang panglalawigan kasudba. Sigun kay board member Senyar, imbitado sa sendang ika-90 sa sesyon regular kan Konsay Provincial sa Miyerkules, Fecha 3, kan masunod na bulan na Hulyo. Sa paliwanag ni Senyar, sa siring na imbitasyon kay OIC branch head kan PCSO Kamsur na si Jobet Ramos, mawut ninda sa konseyo na sinda malinawan sa mga isyong binapato sa operasyon kan STL sa enterong probinsya. Ahagado ninda sa PCSO. Natawan sila ng kalinawan kapaliwanagan asin ibapang impormasyon partikular sa inapon na STL Charity Fund kay baan kopyada kan sendang sharing scheme sa kada lokal na gobyerno sa probinsya asin ang kompletong datos sa remittance kan STL Charity Fund sa Gabos sa Banuan sa probinsya ng Camarines Sur. May request, Mr. Chairman, the Provincial Secretary, please invite next session Mr. Jobet Z. Ramos, OIC Branch Head of PCSO Camarines Sur, to appear as guest on the 93rd regular session of the Sanggunang Panlalawigan ng Camarines Sur on July 3, 2024 at the Sanggunang Panlalawigan Session Hall of the State Building, Capitol Complex, Taglan Pili, Camarines Sur at 2 p.m. to enlighten the august body by providing and clarification and inputs on the matter of the STL Charity Fund
and its concomitant LGU sharing scheme, as well as data on the remittance of the STL Charity Fund for all LGUs in Camarines Sur and other related matters. Parte gan mga naging pakiulay ni Board Member Warren Senyar. Magigurumduman haloy ng isyu ang sinasabing bakong regular na pagtokan PCSO STL sa dapat na maging partikan mga lokal na gobyerno sa Camarines Sur kay bananaan lokal na gobyerno ng probinsya sa dan kobransa sa operasyon kanila sa probinsya. Mientras tanto, hinagad man kasudman ni Board Member Boboy Nopra kay Board Member Senyar na kung pwede, imbitaran man ang saro sa mga opisyal kan PCSO sa nasyonal para iyon magsimbag o maglinaw sa mga kaputan na posibleng day maipaliwanag kan lokal na representante nga sa probinsya ng Camarines Sur. Ini mayo man kutan ng problema kay Board Member Senyar Alagad. Ini nagsabi na posibleng day makaabot sa tamang oras ang ipapadarang imbitasyon sa nasyonal, mientras na ang imbitasyon sa PCSO STL Camsur para na sa masunod dindang sesyon regular sa bulan na Hulyo. DWEBFM Radyo Rinconada sa Kampibo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta. Halidig sa DWB Camsur. Ini ansarit sa na si Beno Decena. Good morning. Thank you, Benny, ka mga bareta dyan sa Rinconada. Alas 6:15 ang oras yatong yan, isunod na mga bareta haliduman sa partido sa paikan KM Kakampi Partido. Ang sa tuyang kaibanan duman mo niya na mapaabot ng mga bareta, si Margel Frank Sotero. Frank. Kaping Juni ng mga baratang tinaripon kay kadigdi sa partido area. Maski na nga ni konsiderado ng drug lord ang Banuan kan Gawa Cabaret del Sur. Alagad ay subot agoonto kan kapulisan sa pag-monitor sa mga konsideradong drug personality sa nasambit ng Banuanda. Kabali naman ng mga dayo na nagraralog sa nasambitan ng lugar na posibleng iyo ang nagpapabakal ng illegal na droga. Ilan tinawanan doon ng mga pahayag ni Police Executive Master Sergeant Richard Capos ang opisyal na parapahayag kan PNP sa Banuan kan Goa. Sigun digdi, sa balyo kan deklarasyon na drug lord na alagad daiman sila naguntok sa pagbantaya sa mga nagtatransaksyon ng illegal na droga. Initakaning na mabantinan ang dasambitan ng Estado asin tayo masayang esparso kan kapulisan asin iba pa mga stakeholders tanganing ba ideklara na drug lord na nasambitan ng Banuan. Uyan ang partikan pahayag kan parataram kan PNP Goa. Po, dawa po nga ni konsiderado na po as drug-free municipality ang katuyang Banuan. Tapos po ang pag-monitor sa mga drug personality sa Banuan ng Goa. At yung bako lang po sa drug personality. So mga nag-i-involve pa. So katuyang yan, pag-monitor sa ano pong sulot pa po lang katapat. Ang partikan mga payag ni Police Executive Master Sergeant Richard Capos, official spokesperson kan BNP sa Banuan kan Gawa Cabaret del Sur. May address tato sa ataw kan mga baratag ikan sa luwas 2.2 bilyones de pesos ipinagtagamang fundo kan gobyerno para sa mga agrarian reform beneficiaries. Detalyas kan barata, Rene Aureliosa. 2.2 bilyon de pesos na fundo ang pinagtagaman ng Gobyerno Nasional sa Darby kulapon ka na pagtukaw sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pinagpahayag kan Departamento kan Reforma sa Agrario Darby ang kabilugan ng pundo na pinagtagaman ng Gobyerno pon ka na panerbihan sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Presidente ka nasyon. Puminabot sa 2 bilyon na 253 bilyon o bilyon 154 milyon de pesos na pundo ang gagamit ka Darby sa pagpapasunod ka mga programa at proyekto para sa sobra sa 32 bill na agrarian reform beneficiaries sa Bicol. Sigon Kirio Bina Chodor Sindak Siso 6 Regional Director kan Darby iguanin tulong division ang sedang ngayon sa nakunsain iguanin man may ibang proyekto na programa. Kinapibilangan ini kanlan Senior Improvement Division, Program Beneficiaries Development Division asin and Legal Division. Pinagpahayag pa man ni Regional Director Sindak na 700 sa 23 milyon na 7 bill, 340 pesos na pundo ang nagamit ng taon 2022. Mientras na 779 bilyon, 550 bill, 134 pesos na pundo man ang nagamit ng taon 2023. Maabot man o igwa man nagmaabot sa 750 bilyon, 554 mil pesos na po na ngayon sa paraman sa presenting taon na datos ka na Bicol nasa 700 sa tracing from machineries and equipment sa nagkakatila ding sobra sa 66
milyon de pesos ang naipariwas kanahin sa mga agrarian reforma beneficiaries. After di nakapagtaga mamahal ngayon sa ning sobra sa 471 milyon de pesos ng pundo para man sa project support to fertilization of lands for individual titling pon kan taon 2022 sundong nga taon 2024. Ang proyekto iniyan may objeto nga maibariwasan mga titulo sa pagiman kang Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOA asin maipangaran sa lambang mga paraumang benepisaryo. Ang pundong ginamit sigdi ang gikan sa World Bank. Tugang na bareta para sa Kakampi Network News, Rene Orillosa. Mientras tanto, Regional Summit Consultation ay pinagkondukta kan Dole Bicol naging matrayumpo. Detalles kan bareta, Dads Prado. Aging matrayumpo ang ginibong Regional Summit Consultation na pinagkonduktan Department of Labor and Employment Bicol kanagkalikod na daw sa Rong Hotel Ciudad Candigaspi. Ang sinambit ng aktibidad may objeto na maipromote ang napusog, dinamiko asin inklusibong labor market na nakabase sa Philippine Development Plan asin Regional Development Plan 2023 to 2028. Tinawan doon ni Dole Bicol OIC Regional Director Imelda Romanillos ang kahalagahan kada pagtatrabahan na pagsikap nga masiguro ang sarong mausubag na futuro para sa mga obreros na Bicolano. Ang konsultasyon nagabilog ng mga mahalagang input para sa maniba-ibang ang inot na stakeholders sa municipal partner bilang paghahanda para sa 2024 National Employment Summit kung saan naka-schedule kung yung 26 January 2024 ang pagpapasunod kaya implementasyon sa Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, Kakampi mo. Sa ultimong barata, DICT Kamsur naglansar naman din bagong app para sa madaling pag-access sa mga portal kan manlain-lain ng mga ensas di gobyerno. Detalyas kan barata, Milo Oriana. Nangani naman sumaparikas ang pag-access sa mga pagtransaksyon sa mga government agencies. Kasugma, ipiglansar naman kan Department of Information and Communication Technology DICT Kamsur ang bagong apps para digdi. Sigon Kimis Pinky ni Pumusino, ang provincial officer kan DICT Kamsur sa entrevista kan Kakampi News kasugmang pagkaaga, subot ang sinabit ng bagong application ang makakatabang sa pag-access kan sarong individual sa mga line agencies kung saan one-stop shop ang mga naka-online na mga portal kan mga ahensya arog kan GSIS, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, as in PSA, pati naman iba pa. Sigang tamang didi, ang sinambit ng application, iyo ang ina-upload na eGov.ph app kung saan inisubot pwedeng ma-download sa Play Store kung Android ang cellphone, mantang kung iPad o iPhone, ini ang ma-download man sa App Store asin man libre ang pag-download kini. Mientras tanto kasugma sabay sa pag-lansar kan na sinambit na nga bagong apps nagabugtakman ang DICT ni nagkakat ng mga boss sa mga mall tangan isa naman magtabang sa mga gustong magkaigwasin magkanod kani asin masisteran sigun pa ki provincial officer ni Pumusino ang sinambit na mga bot ang makukuha o madudukayan sa LCC Mall sa Barangay Sabang, Ciudad Dinaga asin man sa CBD2 LCC sa Ciudad Dinaga pa. Mantang madadagdagan man subutin ni sa paabot na Hulyo 5 kung saan ibubugtak man ang kaparehong bot sa Robinson sa Naga asin matapos madurar ang mga ini sagkod sa Hulyo 26, 2024. Katakod pa man kaya ni pig-engineer ni Miss ni Pumusino ang lambang saro na aprobitaran ang sinambit ng bagong application kan DICT para man sa mas madaling pag-access kan pandain-lain ng mga portal kan mga ahensyas di gobyerno. Dagdag na bareta sa Ladol para sa Kakampi Network News. Ako man, Pilo Yana, Marenaga. Kakamping John yung mga baratang tinaripon kikandigdi sa Partido Area para sa Kakampi Network News. Ako po, si Frank Sotero. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Thank you, Partido. Pagkali sa Partido, uyara mga baretang haliban sa Bibas sa FM Naga. Kaya ba naman si Joel Cuba, Joel. PBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi Kakambing na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagpagirumdum ang Naga City Health Office sa publiko sa mga hilanga na pwedeng makuha sa baha. Urog na naglaog ng unyan ang panahon kan tag-uran asin piglalauman na posibleng magdara ininin pagbaha sa mga
bararadong mga lugar o baraaw na lugar digdi sa laog kan siyudad Kanaga. Sigun kay Dr. Romel Miharo, and Medical Officer 3 Epidemiology and Disease Surveillance Physician, pwedeng makakuanin na impeksyon gikan sa tubig ba, arog kan na bukni, an-an, alipunga, asin iba pang mga punggal infeksyon. Dagdag pa ni Dr. Miharo, pwede man maggamit nin mga herbal in kaso matamaan kan punggal infeksyon. Siguradon sa naman subuot na aprobado ini kan Departamento kan Salud, alagad mas maray na subuot magpakonsulta tulos sa mga doktor asin sa City Health Office. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat nagkondukta kan pinag-aapod na road clearing operation at Public Safety Office PSO kan Naga kan sudma sa kalabaan kan Bicol Medical Center Road, asin na pig burog takaan nin mga well clamp an mga motorsiklong nakaparada sa gilid kan tinampo. Pinagpayag ni Rene Gumba an pamayo kan PSO, bawal talaga an pagparada nin motorsiklo sa nasambit ng tinampo pati naman sa kalabaan kan Panganiban Drive. Dagdag pa ni Gumba, dawa na mayo ni nakabugta ka nakaratula na nagsasabing bawal magparada o kaya well clamp area, maging responsable subot ang mga motorista kuta na kung aram na nakakaulang na sa tinampo dai na magparada ang nasambit ng mga bihikulo asin motorsiklo. Egwaman subuot nin konsiderasyon sa mga naghahakot, nagbababa asin man nagpapalunad basta madaling oras na, pero kung haloy daiyan pwede asin daiyan makakalibre sa well clamp kanda City Hall. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang barata sa lado lokal, Uros kan Naga bakong polluted sabi kan Senro, report ni Buyet Paderes. Dahil pa masasabing polluted ang Uros sa Naga sa ibong kanagdadakol ng mga ludadan o bihikulo sa siyudad. Ini ang kinumpirmar ni Marvin Sagon, environmental specialist to Shed Division kan City Environment and Natural Resources Office. Base sa ilang pinakauring monitoring magayon pangkalilid kan Duros sa siyudad asin malabo pag-ikalspikar bilang polluted air. Maski 30 mga lunadan o bihikulo ang naisuan ninda nin citation ticket uli sa bagsak na bubagsak ini sa air standard na kaipuan sunodon. Paliwanag ni Sagon, bilang sarong siyudad na permi na agyan ng bagyo asin nakakamati ng pag-uran, dadadara kaili ang air pollutants sa palibot, rason para dai matipon sa lugar. Matatandaan ka na kaaging simana nagluwas ng datos ang US-based Health Effects Institute na halos 2,000 na mga agian nagagadaan sa entirong Kilabal Ural daw huli sa air pollution. Para sa BBS News, Buyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mga naliligis kan tren dai matatawan ng kompletong burial assistance kundi abuloy lang anda maitatao kan PNR. Report ni Bus Oka Isminda. Mabundong pinagabarita ni Attorney Celeste Lauta ang OIC General Manager kan PNR Bicol na mayo subot sindang responsibilidad sa mga nagkakareligi sa sulamente at pagtaulang ning burial assistance maging an o pagtaulang ning financial assistance sa partikular na ang inaapod na abuloy. Alagad ang kompletong responsibilidad inisubot anday may tataw kan PNR ning hulita sinda subot an nakasugan lang iyon magtaon ning financial assistance kung nagkakaigwanin na pagkairito sa ospital mantang inaapod subot ining abuloy kan sa indang opisina. So ang arog po kayan, meron po kitang si PNR provide pero po ang asistensya po yan, ang apod po kayan sa PNR is humanitarian assistance lang po. Gari po ang nature niya is nature of an abuloy. Kasi po right of way po kaya yan ni PNR. So may karapatan po si tren na mag-agi po sa mga riles.
Parte yan kanaging konfirmasyon ni Attorney Celeste Lauta na kung saan na pinangapudan na lang kaini sa mga nagagamit kan na release kan tren o kaya sa mga nag-aagidigdi na maging malikay na lang tanganin sa mga dahil maging biktima asin sinda ang dahil maging beneficiaryo kan inaapod na abuloy. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Pasta Bareta, sigurado. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Crime rate sa Laogan, probinsya kan Camarines Sur nagbaba sa report ni Daryl Banyas. Sa entrevista kay Police Major Maria Victoria Abalaing and Public Information Officer kan Camarines Sur Police Provincial Office, sinabi kainin na ang rason sa pag-uros kan crime rate digdi sa probinsya, iyo ang padagos na anti-criminality campaign na sa indang pigigibo. Subot taga padagos ang sa indang pagpanaunin mga leaflet materials, pagbisita sa mga barangay, pagkundusin ng mga seminar at sinanigot na police visibility, tangarig na mamantinir ang pasi-orden. Para padigdi, nakatabang mansubot ang kooperasyon kan komunidad sa mga programa kan PNP, tangarig na malikayan ang malaylain na klase ng krimen. Sigon Plaki Abalaing, importante ang tabang kan publiko. 24 oras man, nabigbabantayan kan mga kapulisan ang sa inang mga nasasakupan na lugar, kung kayaan sa indang kooperasyon o kamp publiko, dakulang tabang sa pagdakop sa mga mararaot na elemento kan susyudad, asin man mga parahabon. Sa presente, biging kaminar na sana kan opisyal at publiko na padagos na magtiwala, asin makipagkoordinar sa mga otoridad para sa tuninong na komunidad. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Pasta Bareta, sigurado. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, anda pundo para sa water treatment facility kan Naga City People's Mall ginamit sa retrofitting kanda lokal na gobyerno kanaga kunsiyo intero nga nagsarangata an sa indang mga kiray binuksan kaya ni Kunsyal Uying an urulay kan paggamit kan pundo sa retrofitting na para kuta na sa wastewater treatment facility kana Naga City People's Mall kung sa ina naging meet sa ini kana pagduda kana konseho kan siyudad Kanaga si Budget Officer Franca Mendoza na nagkauna mga kandidato da ang konsyal kan siyudad Kanaga anda nagkaigwa ni na pagbabago sa paggamit kana sambit ng pundo urog naman na tamas daang kinakaipuhan na nadigdi ana pagpapakusog kan istruktura kada sambit ng merkado publiko. Big question kan nagkaperang mga miyembros kan konseho kan siyudad Kanaga anda ipag-agi kani sa desisyon kan sanggunian na panglunsod asin na binaliwala anda mga miyembros kan konseho Kanaga digdi binali na kuta na sa hearing ka na appropriation na para matauanin na pundo ana paggamit kan Naga City People's Market. Pahayag pamana ni Kunsyal Gil na importansya kanda padagos na pangsyon kan na konseyo para maibitaran kuta na ang araw kaninga irregularidad sa proseso kan paggamit kan pundo kan siyudad Kanaga. Dagdag pamanda ni Mendoza oras naman para aramon kun ano ang kaipuan asin dapat na matukaw sa Naga City People's Mall parmanda da isubota magastusan ninda grabe ang siyudad Kanaga sangunyanda mayo ninda kwarta para sa water treatment ang Naga City People's Mall asin padagos na pinagaanapan nin pundo may pundo na kuta na alagad itinao sa ibang proyekto ana nasambit na nga pundo na dai nagaarama ang konseho kan siyudad Kanaga si Frank Mendoza na ispater ni Mayor Nelson Ligacion iyo ang responsable sa pagpapaluwas nin pundo kan Naga nagbubuot na sana kung sa inda dadaraon ang pundo na mayo na aginin approval sa konseho Kanaga asin pigbabaliwala na ang desisyon kan konseho na dapat bago i-divert ang pundo kinakaipuan ini anda subuot mag-agi sa laog ka na sangguniang panlunsod asin aprobaran sa gidigibong regular na sesyon o kundaiman sa sarong espesyal na sesyon kan konseho alagad iyan binaliwala subuot ni Franca Mendoza.
Iyan tabi kakamping June an mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampimon Network News, Jonal Cuba, basta barata, sigurado. PBS, basta barata, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, BBS. Alas 6:34 ang oras. Ngunyan! At yan mabalik kita para sa mga ultimong bareta. Kakampi Network News. Network News. PBS FM. Jubalas, labas. Kakampi mo. Kita sa gibunan launching patanaman turnover ceremony kan Mobile Command and Control Vehicle o MOSCOV sa Kapitolyo Provincial kang Camarines Sur. Ang MOSCOV sarong mobile facility na magagamit sa pagplano, pagtaon ng direksyon, asing koordinasyon sa panahon ng kalabidad asin emerhensiya. Ini mismo resibiyon man kan Gobyerno Provincial sa bayot ni Governor Luigi Villaferte sa suporta ni Congressman Elry Villaferte. Sa seremonya at yan, sa bagong Digital Transformation Building sa Capitol Complex, iatod ni Secretary Suridom. Ansay minsay, matandaan si DOST Secretary Suridom, Human and Vice Chairman, ka National Disaster Risk Reduction and Management Council for Disaster Prevention and Mitigation, ang pingalauman matubang pa sa sarong press conference. Ang MOSCOV magamit lalo na ka mga DRRM sa maribang lugar sa Camarines Sur para masiguro ang kaligtasan ng mga residentes sa urugna kunigwang padagadang na bagyo. Inibilang intervention kan DOST pagabot sa science and technology para sa disaster risk reduction and climate change. Ang MOSCOV sarong custom-made vehicle na kargado ng surveillance and communication devices, medical triaging, rescue resources, power supply, asin iba pang electronic equipment na kaipuan sa kalabidad, asin iba pang mga emerhensiya. Primero ini sa Bicol, napigtaw digdi sa Camarines Sur sa bagay kang gobyerno probinsyal. Mientras tanto, kumpiyansa si Congressman Elry Villaferte kan ikadawan distrito kang Camarines Sur na mahuros na ang presyo kang bagas ninulis sa pinalawas na Executive Order No. 62 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pasado sa pagkarkula kang mga economic manager kang administrasyon, sinabi ni Congressman Elry na bababa sa 30 pesos ang presyo kang kada kilo kang bagas sa pagbaba kang taripa sa 15% pagali sa 35%, asin sa propuesto kang Kamara de Representantes na amindran ang Rice Tarification Law. Suportado man ni Congressman Elry Villaferte ang provision kan Executive Order 62 kung saan iriripaso ang ipapataw na taripa kada 4 na bulan tagani makagibo ni mga pagbabago kung kinakaipuan. Nagapilar pa si Congressman Elry sa mga grupo ni mga parauma na ikonsiderar ang sa ilang plano sa kamautan sa Korte Suprema sa implementasyon kan Executive Order 62. Sigun pa sa kongresista, magayon na kombinasyon ang Executive Order 62 sa propuesto kang Kamara na namindaran ang Republic Act 11203 sa pagpababa sa presyo kang bagas sa Pilipinas. Sigun ki Agricultural Assistant Secretary Alel de Mesa, tinglaw man maba ang presyo kang bagas ninsay sa 7 pesos kada kilo sa implementasyon kan Executive Order 62. Ninulisubot sa tinutugutan ng NFA na magpamakaling bagas sa publiko, sinabi ni Congressman Elry Villaferte na dahil na ini makakahiro tanganing kontrahon ang paglangkaw sa presyo kang bagas. Sinaram kang propuesto ng amenda sa RTL, ang NFA tutugutan magpamakaling bagas sa publiko sa panahon ng emergency tanganing mapugulan ang labilabing paglangkaw sa presyo kaini. Ultimong bareta niya ito kunyan sa lado lokal. Dagos tamping endorsar kan Board of Investment para sa Green Lane Service ang bagong solar asin wind energy project sa probinsya kan Camarines Sur. Si Under Secretary asin BOI Managing Head si Ferino Rodolfo nagpayag ng ahensya nagtaw ng Certificate of Green Lane Endorsement sa Nexef Ratch Energy Investment para sa duwang renewable energy projects na may kabilugan na investment na aro 64 bilyon pesos. Ninulis sa Board of Investment Green Lane Endorsement ang proseso kan mga permits pati lisensya na may relasyon sa proyekto ang may ginang marikas sa pagkasikaso ka mga ahensyas kang gobyerno pati ka mga lokal na gobyerno. Ang mga pigtawaning Green Lane iyo ang Calabanga Solar Power Project na may kapasidad na 74.13 megawatt peak, 51.55 megawatt
na nagkakantidad 3.69 billion pesos. Ang construction kani nagpuna kan June 2023 sa Banwa hanggang Calabanga, Camarines Sur asin naresibi na ang Certificate of Endorsement sa Energy Regulatory Commission halis sa Department of Energy. Mientras tanto, ang San Miguel Bay Wind Power Project sarong offshore wind energy venture may target man kapasidad na 500 megawatt. Ang proyekto may katuyuan bawasan ang carbon emission sa nasyon. Ang wind project naumugtak sa mga munisipyo kang Calabanga, Tinambak, asin Siruma na may kabilugan na investment na 60 billion pesos. Ang target construction kani bigalauman na mapuon sa primerong quarter kan 2026 asin ang target commercial operations bigalauman sa taon 2028. Ang Board of Investment nagpayag ng output kan duwang projects nakatalan ipasararom sa auction sa pagikan DOE Greens o DOE Green Energy Auction Program na may alternatibong plano na magbabakal ng elektrisidad sa pagikan Power Sales Agreement o mga wholesale electricity spot market. Mientras tanto, ang Independent Power Producers Project sa Pilipinas nakalinya naman sa Renewable Energy Plan kan gobyerno na may target na makapag-contribute ng 35% ng energy production sagud sa 2023 asin 50% sa 2040. Si Congressman Elry Villafuerte inot naman nagpahayag na ang pinakaprimero sa dakulang offshore wind farm project sa Camarines Sur maprodusir ni 2,500 na trabaho asin ginatos milyones na ingreso sa buwis sa provincial government. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Balita sa luwas ng Pilipinas, kunyan, pinatawan ni makulong ning 45 taon si dating Honduran President Juan Orlando Hernandez. Kasunod ni sa drug trafficking case niya kung saan pinapabayad man siya ng $8 million bilang multa. Kan Marso, kan mapatunayan ka mga hurado sa New York na guilty si Hernandez sa tulong drug trafficking case. Kan ma-extradite siya haling Honduras matapos ang pagsangat kang US Department of Justice ding tulong drug trafficking as in firearms related case. Sa baretang sports, mayo pa sa perpektong kondisyon ang Gilas Pilipinas na mapalaban sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na maarangkada sa masunod na bulan sa Riga, Latvia. Abinado si Con na dakol man dapat plansaon bago makuha ang magayon asinsuridong forma para sa Olympic qualifiers. Kaya nagalaw mini na makatabang nindakula sa inda ang duwang tin-up games na agian kani sa Europa. Hali ang Gilas Pilipinas sa 74-64 nakapangadahan laban sa Taiwan Mustangs kan Lunes sa Pelsport Arena sa Pasig City. Kakampi Network News. Network News. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kunyang pong Aldaw na Webes, 27 kang Hunyo taon 2024. Mga bareta sa lunaan tabayaran sa mga kakamping radyo as inakataon niya ito sa pagkatod ka mga bareta ang DWEB-FM Kamsur, ang KM Kakampi Partido, asinman ang BBS FM sa Naga City. Sa pagkargang bilog na buwasa kang Kakampi Network News, bago ko sa laro teknikal, si Ken Palma, ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkatabay. Sa kung sa masunod niya itong pagkatuding amin ng mga bareta ang naantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo, asin man sa FB Live. Good morning! Kakampi Network News. Network News. PBS.